Ano eh? Kasi naglabas kami. Nag-tweet ka about sa nangyari sa interior designer na hindi pinapasok dito siya. Hindi siya interior designer, fashion designer siya. Nakapasok nga because of yung cross-dresser policy sa inyo. Ano yung reaction mo about that? Siyempre nalungkot. Unang-una kasi kakilala ko si BJ. At pangalawa, siyempre, bahagi ako ng LGBT community. I felt offense, diba? May offense para sa akin yung ganung pangyayari. At saka, kaya inalam ko anong totoo nangyari, anong dahilan, kung bakit siya pinapasok. Kinamusta ko si BJ Flores, kaya nag-apologize ako personally. Ayun, tapos kinausap ko yung ilang owners ng Valkyrie para ma-improve nila yung service at yung relasyon nila sa mga tao. May tweet ka na parang i-withdraw mo yung kasi no sa akin yung no cross-dressing policy. Parang sabi ko, parang hindi na pwede yun ang luma-luma na nung no cross-dressing policy. Kasi katulad ako, cross-dresser ako, pero hindi nangangahulugan na pag cross-dresser ka, you do not dress up appropriately. Magkaibang bagay kasi yun. Kaya, at saka, hindi na talaga ina-apply yung ngayon, yung no cross-dressing policy. At pinanindigan niya ng Valkyrie na walang ganong policy. Walang ganong policy. Nagkataon na merong pagpapabaya sa ilang staff, kaya nagkaroon ng ganong sitwasyon. Pero firm sila na walang no cross-dressing policy. Kaya sabi ko, if Valkyrie implements this kind of crap, I will, pull out my very small share. Ang liit-liit lang naman ang share ko dyan. Ano sabi ni BJ? Happy naman siya at nag-apologize ako sa kanya. Tapos sabi niya, nag-apologize din daw siya dahil hindi niya akalaing lalaki ng ganito. Sabi ko, okay lang naman kasi this is an opportunity. Magandang opportunity ito. Hindi ba naloka yung mga business partners mo about your statement? Naloka din sila, very light. Kaya nung tinanong sila, galit ka ba sa amin? Sabi ko, hindi naman ako galit. Sabi ko gano'n. Siyempre may offense din sa akin, pero hindi ako galit. Sabi ko nga, natutuwa ako na sinabi niyo sa aking absolutely walang no cross-dressing policy. Kaya sana pangatawanan kasi hindi talaga ako papayag. Kung i-implement yung ganung rule, mag-pull out na lang ako kasi I cannot be part of an organization that does not share the same sentiments or principles. Ikaw personally, di ba you all sometimes cross-dress, would you say? Ikaw personally, are there instances na nagko-cross-dressing ka din? I am a cross-dresser, just like now. Yes. Correct. So, anong feeling na talagang maaasahan ka na LGBT community in terms of yung mga ganitong issues na talagang andun na... Kaya I stood up for them. Nakakatawa lang yung iba na nung sinasabi nila, anong stand mo? Bakit wala kang stand? Hindi ka nagsasalita. Una-una, I cannot just say anything or I cannot make a stand about something that I do not fully understand. Diba? Siyempre, kailangan alamin mo kung anong issue mo, ano bang inilalaban mo, hindi pwedeng talakan ng talak. Nung nalaman ko yung sitwasyon and then I made a stand, I tweeted about it, ang talak naman ng ibang bakla, bakit ngayon lang? Ano ba talaga? Nung walang stand, galit kayo. Nung may stand, nagalit pa din kayo. Parang damn if you do, damn if you don't. Diba? Hindi mo rin talaga maintindihan. Kaya ako, sa tamang proseso at kung para sa akin, naniniwala din ako sa pinaglalaban nila, I will join them. Thank you so much. Thank you.